Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang panahon ngayon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang Kambal, Nathaniel na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Na magbubukang liwayway na tumayo si Jesus sa pampang. Subalit di siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog niyong yan lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," wika ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at di nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, nakikita sila roon ng mga baga na may isda na kaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito na ilang isdang nahuli niyo," wika ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro, hinila sa pampang ang lambat, puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit ganoong karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," wika ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay wala nang ahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, malalaman niyo iniibig ko kayo," tugon niya. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman niyo iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po niyan lahat ng bagay. Nalalaman niyo iniibig ko kayo." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili. Lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba na magbibihis sa iyo. Dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito pang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayon mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, Happy Easter. So, pangatlong linggo na po tayo ng Pasko na muling pagkabuhay ng Panginoon. At maganda pong una muling balikan ang mga kwento ng pagpapakita ng Panginoon. Na sa lahat ng mga tagpo na ito ng pagpapakita ng Panginoon na muling nabuhay,
ang laging reaksyon ng mga alagad at ng mga tao ay hindi siya nakilala kaagad. Si Maria Magdalena, napagkamalan siyang hardinero, napagkamalan siyang kumuha ng bangkay ng Panginoon. Yung mga babae ganun din, akala tagapag-alaga lamang ng mga halaman sa hardin. O yung mga apostol, akala nila ay multo. O di kaya yung dalawang alagad na patungo sa Emmaus, akala nila ay isa lamang na manlalakbay na nakasabay nila. At ito, sa pangatlong pagkakataon ng pagpapakita ng Panginoon, akala nila isang mama lang na nagtatanong ng huli. Maganda po pagnilayan na bakit kaya hindi nila nakikilala ang Panginoon? Una, kasi ang niluwalhating katawan ng Panginoon ay hindi lang basta nabuhay na katawan. Pag po kasi sa Tagalog, sinasabi lang natin, binuhay o nabuhay. Sa English, marami pong salita para dun eh. Nang nangangaral ang Panginoon, may dalawang pagkakataon na bumuhay siya ng mga patay. Si Lazaro na 3 araw nang namatay, binuhay niya mula sa libingan nito. At yung binata na kaisa-isang anak ng balo na nadaanan ng Panginoon ng libing, binuhay sila. Pero pag-isipin po natin, yun nga ba yung niluwalhating katawan ng Panginoon? Hindi po. Yung pagkakabuhay na yon, pwede nating sabihin, ni-revive o ni-resuscitate. Diba? Kapag po yung isang tao nalunod, patay na ikaw, patay na. Pero naiahon, hahabulin yun. Bibigyan ng first aid, i-resuscitate. At pag nalagyan ng hangin, mabubuhay muli. Titibok yung puso. O ngayon, pag nasa hospital ka, nag-flatline, ano sasabihin nila? I-revive po ba? O yung iba, dire-diretso na, tutubuhan po ba? Diba? Lalagyan ng respirator. Ni-revive. Kaya nga nung araw po, nung wala pa yung mga respirator na yan, pag ang tao namatay, hindi kagad ginagalaw. Hinihintay pa po yung 8 hours. Kasi nga may pagkakataon na pwedeng magising. Prolonged state of coma pala. Pero ang buong pag-aakala nila ay patay na. Yun ang nangyari doon kay Lazaro saka doon sa binata. Pero sa Panginoon, makikita natin, hindi ganon. Kasi ano nangyari kay Lazaro? Namatay din. Kaya double dead. Diba? Namatay na siyang minsan, namatay uli. Yung binata, ganon din. Pero ang Panginoon, sa niluwalhating katawan, walang kamatayan. Kaya nga, pag titingnan natin, kakaiba yung katawan ng Panginoon. Bakit? Kasi sa kwento sa Ebanghelyo, tumago sa dingding. Lilitaw, biglang mawawala. Hahawak ng tinapay, aabutan sila. Ipasasalat ng Panginoon yung kanyang kamay at tagiliran. Hawakan niyo ako. Mangangaral ang Panginoon sa kanila. Sasamahan sila sa paglalakad. At dito makita natin, sasaluhan pa sila sa pagkain. Si Casper, pagka kumain, di ba yung Friendly Ghost, may pelikula, kakain yung multo, babagsak yung pagkain sa baba. Iba po yung resurrected or glorified body ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang tanong po, paano nila nakilala? Sabi nga ni San Juan, ang Panginoon yun. Sa Ebanghelyo, sasabihin po doon, magpapaliwanag ang Panginoon. Kaya nga sabi nung dalawang alagad, kaya pala gayon na lang yung nararamdaman ng ating puso. Hahawak ang Panginoon ng tinapay at ibibigay sa kanila. Yun yung Eucharistia na binibigay sa atin na patuloy na nagbabahagi ng buhay sa atin. Na inutos ng Panginoon na gawin natin bilang pag-aalaala sa Kanya para sa ating kaligtasan.
Nandun yung mga tanda ng mga pako at sugat sa kanyang kamay at tagiliran. Kaya nga, pinasusuot niya at pinasasalat niya kay Tomas. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. At ngayon, sa tagpo na ito na gusto nang bumalik at mamitawan na lubos ni na San Pedro, ito silang alagad, mangingisda na lang uli kami. At lumapit uli ang Panginoon sa kanila. At nagulat sila na namutok yung lambat. Kung maaalala po natin, ang tagpo na ito, kaya sinabi ni Juan, o ng alagad na mahal ng Panginoon, ang Panginoon yun. Yun ang tagpo ng pagkatawag kay Simon Pedro mismo. Kung maaalala niyo po, magdamag ding ng huli, 3 years bago nangyari yun, si Simon at ang kanyang mga kasama. At wala sila nahuli. Lumulan ng Panginoon sa kanyang bangka at doon nangaral. At pagkaraan ng humanap ang Panginoon ng huli, magdamag po. Sabi ng Panginoon, hulog niyo yung lambat. Pero dahil sinabi niyo po, iuhulog namin. At namutok sa isda ang lambat. Kaya nga parang karanasan na nangyari, ang tawag po natin doon, deja vu. Nangyari pero patuloy na nangyayari ang Panginoon yun. Nakilala nila ang Panginoon dahil tapat ang Panginoon. Tinupad niya yung kanyang misyon. Siya tunay na manunubos at masunuring anak ng Ama. Nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nakilala ang Panginoon. Sa kanyang pagmamahal sa Ama, sa katapatan niya sa kalooban ng Ama, sa pagtupad niya sa kanyang misyon. Nakilala nila ang Panginoon. Nalala ko po noon, nakwento ko na sa inyo minsan, may kasama kami sa seminaryo. Binibiro siya kasi marami siyang tigyawat. Kaya ang tukso sa kanya, tigyawat na tinubuan ng muka. Pero napakabait po nun at marunong. Sa katunayan, kung hindi sa kanya, malamang wala na din ako sa seminaryo kasi nang pumasok po kami nun, retreat. Tapos bawal makipag-usap, 1 linggo. Tapos 5 kaming pumasok, magkakahiwalay kami ng dorm. Lungkot na po ako. Siya yung kumausap sa akin, sabi niya, Pablo, hindi malungkot. Retreat lang. Kaya manyum silensyo. Pag natapos yung retreat, masaya sa seminaryo. Ganun siya kamasayahing tao. Kaya nga, minsan, sa isang klase po namin, sabi niya, pag daw siya namatay, ang gusto daw niya, i-cremate siya. At yun daw kanyang mga abo, isasabog sa 4 na dako ng Pilipinas. Sa West Philippine Sea, sa Pacific Ocean, sa Celebes Sea. Ewan ko kung ano pa po yun sa ibaba natin. O Philippine Deep. Pahihirapan mo naman yung mga kamag-anak mo na paglalakbayin mo pa sa buong Pilipinas. Kasi daw, para daw, pag nagkaroon ng resurrection of the body, siguro naman mahihirapan ng tipunin ng Panginoon yung mga abo na yun dahil baka mamaya tigyawat na walang hanggan. Dinescribe ko po sa inyo ang glorified body ng Panginoon. Tayo bilang binyagan, yan din yung biyaya natin. Pag namatay tayo, meron din tayong luluwalhatiing katawan ng Panginoon. Tingnan nyo nga yung katabi niya. Ano kaya itsura niyan? Makikilala ko pa kaya? Ano kaya? Mawawala ba yung mga bakas na yan? Mawawala ba yung mga bagay na yan? Matutunaw ba yung mga taba na yan? Ano nga ba yung magiging itsura ng niluwalhating katawan natin? O sa tingin ko po, katulad ng niluwalhating katawan ng Panginoon, yun din yung katawan natin. Na makikilala tayo dahil sa tanda ng Ama sa atin.
Kung ang Panginoon nakita sa kanyang pagpapahayag, nakita sa ginawa niyang Eucharistia, nakita sa kanyang pisikal na kamay at katawan, ako sa tingin ko po ganun din sa atin. Yung pananahan na yun ng Ama. Sa buhay natin, nang binyagan tayo, pinahiran tayo ng langis sa ating bumbunan. Sa kumpil, pinahiran tayo ng langis sa ating noo. Sa tuwing nakikinig tayo sa Ebanghelyo, nilalagay natin yung krus sa ating noo, sa ating bibig, sa ating dibdib. Pag nagsisimba tayo, si Kristo nagiging bahagi ng katawan natin. Nanunuot siya sa buong katawan natin. At pagka tayo balang araw, nagkasakit, pinahiran ng langis, o nandun tayo sa banig ng karamdaman, o mamamatay na, hindi lang yung noo natin, pati yung mga kamay natin, papahiran ng langis. Siguro pag dumating yung panahon, nahaharap tayo sa Diyos, matatapos yung buhay natin na ito, yung katawan siguro natin, parang luminous pag dumaan sa x-ray, ang makikita yung mga tanda ng pananahan ng Diyos sa atin. Si Pope Francis, ang ganda po ng pagkakabuod niya doon. Kasi every time we listen to the gospel, even before listening, we remind ourselves of what to do. Ilagay natin sa isip natin, ilagay natin sa bibig natin, ilagay natin sa puso natin. At ano po yun? Ilagay natin sa isip natin yung ating pananampalataya. Ilagay natin sa dibdib natin yung pag-ibig. At ipahayag natin, hindi lang sa bibig, kundi sa ating mga gawa, yung pag-asa ng Panginoon. Kaya nga sabi po ni St. Paul, in the end, 3 things shall remain. 3 lang. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kung ano man yung pinagkakaabalahanan natin o ginugulan natin ng buhay, kayamanan, karunungan, kapangyarihan, katanyagan, lahat ng yan. Sasantabi lahat yan. Walang halaga lahat yun. Ang mahalaga ay ano? Kung paanong yung mga yun ay ginamit mo't diliwanagan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sabi nga po ni Pope Francis, education is not a matter of learning skills or obtaining knowledge. Ang edukasyon hindi yung napag-aralan lamang natin na karunungan o kakayanan o natapos o naabot. It is being able to speak, sabi niya, 3 lingues. 3 languages. Sabi niya, the language of the head, the heart, and the hand. Yun po yung pagkakasuma niya. At yung pakikipag-ugnayan na yon na sa pamamagitan ng isip, ng ulo, ng dibdib at ng kamay, mahalaga yung 3 na yon. Hindi po pwedeng isip lang. Maraming mga tao ngayon matatalino pero bugok. Hindi ginagamit yung katalinuhan sa kabutihan. Dahil sa kanilang pagiging makasarili, yung katalinuhan ginagamit nila sa panlalamang. Ginagamit nila sa panluloko. Ginagamit nila sa pang-aabuso o panggigipit o pananamantala sa kapwa. Kaya napakalaganap ng kasinungalingan, fake news. At hindi yun basta fake news lang, ginawang career o hanap buhay. Nandiyan yung mga scammer, nandiyan yung mga vlogger na ang talagang binablog alam nila na mali, alam nila kasinungalingan. Niloloko nila yung sarili nila na trabaho lang yan. Nandiyan yung mga survey. Di ba? Mag-e-eleksyon na. Ito ang pinaka-iboboto pag nagkaroon ng eleksyon. Paniwalang pinaka-popular. Pag nag-isip ka, sino nauto mo? 1 to lang yung tinanong mo, 70 million. Oh. Hindi isa sa atin, wala naman tinanong. Pero tinatanim.
ganung kasinungaling, parang demonyo yan na nilalagay sa isip mo yung mali. Kaya nga mali siya. Hindi totoo. Hindi tayo dapat maniwala sa ganung mga bagay. Utak lang. Ang sinasabi ni Pope Francis, kailangan balansehin nyo ng puso. O sige, matalino ka. Ang tanong doon, yan bang kalokohan mo na yan, gagawain mo sa sarili mo? O yung bang pandaraya na yan, gugustuhin mo na gawain sa'yo? O paano kung mangyari yan sa isang mahal sa buhay mo? Saka mo sabi, hindi pwede. Kaya binabalanse dapat nung puso. At hindi rin po pwedeng utak lang. Naaawa ka, o nakakaawa. Oh. Tapos patutulungin mo yung iba. Ikaw yung unang gumawa. Lagay mo yung paa mo sa bibig mo. Ang utak, pwede kang maging maargumento na mahusay mga tuwiran. Pero dapat binabalanse yan ng puso at ng gawa. Hindi rin po pwedeng puro puso. Hindi rin po pwedeng puro damdamin. Kaya ngayon, yan. Merong mga tao, sabi ko nga po sa inyo, malilin lang sila. Ba't nila iboboto? Kasi pugi. Diba? Nayakap lang. Ang bango. Nilapitan lang. Inabutan lang ng katiting. Pag-iisipin mo, kayong ka nga lang inabutan eh. Ngayon lang naalala ng mga tao na yun na nabubuhay ka pala. Pagkaraan, kakalimutan ka na ng 2 taon. Kaya nga napakahalaga po ang piliin natin yung mayroong puso, hindi para sa kabuhayan ng pamilya nila kasi ginawang hanap buhay ng politiko na iba. May puso para sa sambayanan. Ngayon, hindi natin po namamalayan. 10 years ago, ang utang natin, 7 trillion. Ngayon, 16 trillion na. Ang bigas, ang baboy, 180. Ngayon, nagpapasalamat tayo, 380 na lang. Yung gasolina, dati, 20 pesos, 25. Ngayon, nagpapasalamat tayo, 50 pesos na lang. Yung bigas, dati, 20 pesos. Ngayon, nagpapasalamat tayo, 40 pesos na lang. Hindi natataas pa. Doon makita ninyo, hindi natin namamalayan. Kinukondisyon tayo. Na, magtiis ka na lang, okay na yan, kesa naman wala o ganito. Mali po yun. Kaya nga minsan may magsasabi, kaya kang mabuhay nung isang pamilya sa ganong halaga. May nag-react, sige nga, mabuhay yung pamilya mo sa ganyan. Huwag kang tumanggap ng sweldo. Kaya yung pagdamdam, isipin mo, hindi lang ikaw yung anak ng Diyos. At nandun, pakita mo ng pagmamalasakit mo talaga sa gawa. Kaya ngayon, sa Sanlinggo, yan, nandyan na po yung eleksyon. Piliin nyo yung tingin ninyo na talagang mag-iisip, makararamdam, at talagang gumagawa at gagawa ng kabutihan. Hindi sa sarili lang natin, kundi sa pangkalahatan. At sa huli, the language of the hand. Napakahalaga po na yung kamay natin, nililiwanagan ng puso at isip natin. Paano nakikita ang Diyos sa ginagawa natin? Kung haharap tayo sa Panginoon, masasabi ba natin yung isip natin ang nanaig talaga ang kalooban ng Diyos? Ang puso natin, talaga bang pinagharian ng pag-ibig ng Panginoon? Kaya po pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Napakahalaga lagi tayong magdasal kasi yung pagdadasal, yung isip natin ituturo, itong ginagawa mo na to, ito yung dapat gawain kasi ito yung tama. Ito yung katotohanan.
Ito yung pananampalataya. At yung puso natin hindi lang damdamin o emosyon. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung pagmamahal sa Diyos. Kaya nga nagsisimba tayo. Paano tayo pinupuno ng Panginoon? Pero kulang kung damdamin lang, kulang kung isipin lang. Kahit ang demonyo, alam niya ang Bible. Kahit yung demonyo, sasabihin niya, feel ko. Pero anong kulang sa kanya? Gawa. Hindi niya gagawain. Mahusay lang siyang magsalita. Mahusay lang siyang magparamdam. Pero yung gawa, natatalima, gagawa ng mabuti, magkukulang siya. Araw-araw, binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Kaya nga po, kung sakali mang tayo nagkulang, ang Diyos nagpupuno sa pag-ibig. Sa Ebanghelyo, yung dulo narinig natin, 3 beses tatanungin ng Panginoon si Simon. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? At alam natin kung bakit. Bakit po? Kasi di ba, 3 beses din niyang tinatwa ang Panginoon. Kaya maiyak-iyak si San Pedro. 3 beses siyang tinanong. Para sinasabi ng Panginoon, naalala mo? 3 beses mo kong tinatwa. Pero ano po yung napakagandang ipinahayag sa kanya ng Panginoon? Oo, 3 beses mo kong tinatwa. Pero sa bawat pagtatatwa mo na yan, pinatatawad kita. Kaya sinasabi ko, pinagtitiwalaan pa din kita. Pakanin mo ang aking mga tupa. At sa bandang huli, yung pangatlo, alam na ni Pedro, Panginoon, nalalaman niyo po lahat ng bagay, nalalaman niyo, iniibig ko kayo. Tayo mismo sa sarili natin, alam din natin, marami tayong kahinaan at pagkukulang. Pero handa ba tayong kumilala doon? Handa ba tayong magsisi? Handa ba tayong magbago ng ating buhay? At yun ang mangyayari kay San Pedro. Susunod siya sa Panginoon at bawing-bawi siya. Iaalay din niya ang kanyang buhay katulad ng pag-aalay na ginawa. But syempre, alam natin, walang makatutumbas sa pag-aalay ng buhay ng Panginoon. Araw-araw, inaanyayahan tayo. Paano tayo nag-aalay? Nagdadala ba tayo ng pananampalataya? Nagpaparambam ba tayo ng pag-ibig? Nagdudulot ba tayo ng pag-asa? Sana hindi kabaliktaran yung hatid natin sa ating kapwa. Kung nakalima na tayo nagkulang, hindi pa huli ang lahat. Handa pa rin ang Diyos na sa atin magmahal at magpatawad. At bawat araw, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Huwag nating sayangin. Sa pagdadasal natin, hilingin natin, dagdagan ng Panginoon ang ating pananampalataya at pag-ibig upang lagi tayo magdulot ng liwanag, maghatid ng pag-asa at makapagpadama ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa.